guys! Welcome to Sydney! Itong vlog na to onward, Sydney leg na siya. Babalik na lang tayo ulit. Meron silang second floor. So it's giving a Switzerland vibe. Ito yung pinaka-fastest and reliable. Guys, ito na yung food natin. Parang ang yummy niya. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay pupunta na sa Sydney from here sa Melbourne. And dito ngayon tayo sa pinakababa na ng IBIS budget, Melbourne CBD. And sasakay na tayo ng tram. Papakita ko lang sa inyo para if ever po kung meron po sa inyo magmumula dito at pupunta sa airport, alam nyo kung paano, okay? Ito pong proseso natin ngayon ay with Skybus po ito, okay? So, yung tram na sasakyan natin, free siya from here going to sa Southern Cross Station. Then from Southern Cross Station, Skybus yung sasakyan natin going na dun sa airport. So, yung presyo po ng Skybus na binayaran natin, round trip, ilalagay ko dito sa screen. At pinambayad po natin ay ang ating GCash card. Okay? Para lang aware kayo and alam nyo. Here! O, diba? Gusto ko guys yung winter dito pero nakasando na lang tayo. Medyo naiinitan na kasi ko. Pagbigyan nyo na. Dito tayo sasakay. Ayan, basahin nyo. Tingnan nyo. Towards Southern Cross Station. Route 11, 12, 48, and 109. Grabe, ang sarap, ang lamig. Yung hangin, no? Pumapasok sa katawan ko. I love it. Nakababa na tayo guys sa tram. And naglalakad na tayo towards Southern Cross Station. Walking distance lang siya from there sa stop. Ayan na. Buti na lang alam na natin kung paano pumunta sa Skybus Terminal dyan. Kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin yung episode 1 ng Australia vlog natin. Tinuro ko naman doon, sinabi ko doon kung paano naman from Melbourne Airport going dito naman. So ngayon, pabaliktad naman gagawin natin. Alam nyo, nung unang kita ko tong metro nila, na-miss ko yung Zurich na main station. Ewan ko, parang nakikita-kita ko siya dyan. Isipin nyo guys, kung gano'ng kalakas yung hangin dito. Tapos hindi tayo naka-jacket. No choice ko po yun. Andito sa likod yung jacket natin. Kasi init na init ako. Ewan ko ba kung ba't init na init ako ngayon. Tignan nyo, I can see it already. Skybus, Airport Express, Terminal. Free Wi-Fi on board. Dito tayo lumabas ng first day. So may Burger Tory, Hungry Jack's area. Kung bibili kayo ng ticket, dito ha, dyan. Pero, yung departures dito naman sa side na to. And tignan nyo, kapag ka Bay 75, Melbourne Airport, tapos Bay 74 naman, Avalon Airport. Dito tayo sa 75. Huwag nyo iwawala yung resibo nyo ha. Ito guys, resibo na to. Ito yung kinuha ko doon sa mismo airport nung unang araw natin. So, round trip kasi yan, papunta at pauwi. So, need to. Ito yung scan ng attendant bago tayo makarating here sa pila. So, checking kasi nila yan. Nakaupo tayo dito sa harap. Okay, binaba na tayo. So guys, ito yung first stop. Ang first stop dito sa Terminal 4, which is in Jetstar, domestic departures dito. Basically, ang airline natin going to Sydney from here is Jetstar. And sa Terminal 4 siya. So, 6,088 pesos one way, Melbourne to Sydney with 30 kilos baggage. Yun yung cheapest. Yung aeroplano eh. Ay, dito pa? So guys, nakita ko si sir dito. Napanood niya yung vlog. Ano pong vlog niya napanood niya? Yung pumunta ka dito sa Melbourne. Yung arrival o yung exploration Departure. Sa CBD. So yan, si engineer. Ano po sir pangalan niya? Erwin. Sir Erwin. Shucks, nakalimutan ko yung ID ko. Nakalimutan niya yung ID niya. So guys, akala ko noong una hindi kayo Pilipino. Ganun ba? Tapos nung nakita nung Tagalog kayo. So ayun guys, hello sa mga taga Melbourne dyan. Ang dami kong viewers na taga dito. Hindi, lagi na pinapanood yung mga exploration mo kasi lagi rin ako nagka-travel. Opo. So nakikita ko. Thank you po. Nice meeting you po. Same here. Thank you po. Yun, thank you po. Ingat po. O diba guys, nakamit pa tayo ng viewer. So mag-check-in na tayo. Ready to check-in. Touch anywhere, English. Booking reference na lang. Wait, wala pa pala. Hindi pa bukas yung atin. 2:10 pa. Anong oras pala? Ang aga kasi natin dumating dito. And guys, share ko din sa inyo. Ito nga palang flight natin. Nabook natin siya via Agoda. So, ang mura niya, cheapest so far na nag-research ako sa mismong direct sa website, mas mura pa din dun. Kaya if ever kayo, kung magre-research kayo, always check muna sa Skyscanner. So, sa Skyscanner,
travel aggregator siya. So, ang mangyayari, lahat ng mga murang flights, ipapakita nila doon from Melbourne to Sydney. Applicable din to sa mga ibang routes, okay? Kunyari, Manila to Osaka, ganyan. So, makikita nyo doon yung cheapest. So, titignan nyo. So, ganun ang tinignan ko. Tinignan ko kung ano yung cheapest na pasok sa gusto kong schedule. So, ito yon 6,088 pesos. Mura na siya, no? Comment down below, guys, nga, kung mura na yun. Kasi I'm not sure, baka mamaya meron kayo nahanap 4K lang pala. Mahal pa pala yung akin, di ba? Meron ditong shop. Ano to? WH Smith. Saan ba ako nakakita ganyan? May ganyan din sa India as far as I remember. Nakakatawa si Sir Engineer, guys. Grabe. Na-appreciate ko talaga kayo sa lahat ng mga nami-meet kong viewers all around the world. Thank you guys so much. Tignan nyo, medyo natitiri-eye na naman ako. Kasi, ay, natitiri-eye ako. Nakaka-stress ka, Engineer. Kasi guys, lately, simula na nag 50,000 subs tayo. Basta. Thank you so much. Masyado akong natutuwa. Nakakabuhin si Engineer na na-meet natin. Alala, natutuwa lang talaga ako kasi guys dati. Nagsalamin. Kasi guys dati natutuwa talaga ako. Dati kasi alam niyo yun, yung tipong ngayon nakikita ko talaga yung effort natin na pay off kahit paano. Before kasi medyo nakakapagod kasi talaga yung mga ginagawa natin ganyan, on occasion. So yun, thank you. Dahil na siya, rewarding, ganung moment. Ang random nito! Na-stress ako kasi ang warm nung nag-usap pa kami off-cam. Ang warm. Na-appreciate ko yun. So, yung flight po natin sa Agoda is 16:10 dito sa Melbourne. Tapos, 2:10 daw mag-o-open yung check-in kasi automatic yung check-in counter nila dito. Tapos, ang dating natin sa Sydney, 17:35. Ayan guys, okay na ako. And, kanina, kaya ko lang sinabi yun. Kasi recently talaga, super emotional ko talaga. Why? Because of the reciprocation of the appreciation na natatanggap ko talaga. So viewers, I really appreciate you guys. And yung appreciation nyo kasi, masyado ko ding nag-feel in form of DMs, in form of reaching out in public, ganyan. Kasi recently guys, alam nyo kasi before, nung nagsimula tayo sa YouTube, even naman sa TikTok, yung parang medyo, dati kasi yung tipong, parang sabihin nating walang nakakilala sa'yo sa public kapag ka naglalakad ka, ganyan. Ngayon, hindi naman talagang super namang madami namang nakakilala, pero ang na-appreciate ko lalo is yung kapag ka lumalabas tayo, bawat country guys, bawat country na pinupuntahan natin, kunyari magpunta tayo ng Japan, magpunta tayo ng Taiwan, magpunta tayo ng ganon, then even here sa Australia, hindi ko na-imagine. Like si Kuya Engineer, siya, isa lang siya sa na-videohan ko kasi yung mga na-meet ko sa train, hindi ko siya na-videohan. May na-meet din ako sa tram kanina, taga Cebu, shout out sa buong family, hello po. Yung mga ganun, grabe, natutuwa ako na talagang new viewers natin guys, talagang nag-grow talaga siya all around the world. Mga OFWs, maraming salamat po. Hindi ko alam kung mapapanood nyo tong part na to, pero if ever, kung mamimit nyo ako in public, don't hesitate to reach out. May time talaga na parang RBF ako. Meron po kasing mga RBF face na tinatawag. Yung RBF yung kapag kunyari, walang kumakausap sa'yo or parang naka-relax ka lang na ganyan. Parang simangot yung itsura. Parang ganyan. Pero hindi ako ganun in public talaga. Yung kunyari may kausap ako, syempre nakangiti ako ganyan. Yung RBF kasi guys, parang rest beach face ang tawag doon. Slang talaga siya. So, yun, if ever kung meet nyo ako, don't hesitate. Kahit mag-hi kayo ganyan, bahala kayo kung gusto nyo mag-hi or kung ano pa man para magkaroon tayo ng interaction. Ganon. Na-stress ako talaga, naging emotional pa ako. Kasalanan mo to, Sir Engineer, kung mapapanood mo to, it's your fault. In a good way. Di ba? So, yun. Thank you so much, guys. Hindi ako ganito talaga sa videos. It's just that super lang talaga yung nafe-feel ko talaga. Ang dami mga nagsasuggest sa atin dito sa Melbourne part natin. Super dami nagsasuggest ng mga kakainan, pupuntahan. Napuntahan naman natin lahat. Kaya lang kasi parang for me, medyo kapos yung stay natin dito. Parang for me dito, parang ideal 8 days. Hindi sapat yung stay natin. Super konti talaga. And ang mga pinuntahan pa natin, mga day tour na first time travelers na malalayo, ganyan. So kung ako mismo sa sarili ko, nabitin ako talaga sa mga pinuntahan natin ngayon. Parang feeling ko meron pang mga pwedeng ma-explore. Kaya lang, yun lang din naman yung availability ng days natin. And Sydney leg na tayo. Itong vlog na to onward, Sydney leg na siya. Babalik na lang tayo ulit. And medyo nakukonsensya ako sa part na napakadaming mga nagre-request sa atin na Ivan, puntahan mo tong Serai, Ivan, puntahan mo tong ganyan, Ivan, puntahan mo tong Bake Mono, Ivan, puntahan mo tong ganyan. Kaya lang guys, talaga minsan kasi talagang binabalanse ko din talaga yung pagkain ko as much as gusto ko mag-vlog. Ang problem kasi kapag kunyari ikaw yung nagwa-vlog is gusto mo
sa sarili mo kumain, gusto mo sa sarili mo mag-vlog at i-feature yung mismong pagkain. Kaya lang, parang punong-puno na yung stomach ko, ganyan. So, hindi ko na matatry yung iba. Syempre, sabi ko nga sa inyo, pinipili ko 2 times a day kahit madami yung kain. So, makakakain ako 2 restaurants or isang coffee shop, isang restaurant, ganyan sa isang araw. So, kung ilang araw, parang ganun lang. Gets na yung point. So, hindi ko talaga kaya i-accommodate lahat ng mga ganun. Pero, I'm doing my best. And sa mga susunod na part, gagawin ko yun, kakainin ko yung mga hindi ko nakainan naman ngayon. Ala lang, kasi baka mamaya may mga nag-expect sa inyo na ganyan, na ganun. So, yun lang. And dito naman sa Sydney Leg, don't worry, madami din naman tayong mga inihanda dito na kakainan natin, pupuntahan natin. At dito sa Sydney Park, medyo maluwag dito kumpara sa Melbourne Park. Dahil dito ang tour natin naman is yung parang Blue Mountains, yan, tour natin yan. Tapos pupuntahan natin mga CBD area na. Ganyan, napakadami natin gagawin dito sa trip na to na talagang bago sa atin in person and internationally gagawin natin. I'm so happy lang talaga. Thank you so much sa pagsubaybay sa Australia vlogs natin. Kasi napakadami pong mga Pilipino sa Australia. Shout out sa inyo if ever kung napapanood nyo to. I really appreciate you guys ha. Don't get me wrong. Kasi yung iba sa inyo, hindi ko na talaga ma-accommodate yung mga gustong yung mga nagre-request ng mga restaurants, ganyan. And aside from that, napakadami po mga nag-i-invite sa atin. Opo. Like, Ivan, mag-dinner tayo kung free ka, Ivan, ganyan-ganyan. Hindi ko talaga siya, guys, ma-accommodate muna ngayon because of araw-araw tayo mga nagtutour. Tapos, yung parang pinaka-focus kasi natin ngayon is to explore talaga the area muna. Pagbalik ko dito, yan, i-accommodate na natin yan. Talagang, kung merong gustong makipag-meet, yan, meet tayo if ever. Ngayon kasi medyo busy kasi talagang first time natin dito sa bansa na to, kaya explore tayo talaga. Pero natutuwa ako, ang daming mga nag-aaya sa atin guys, mag-brunch, mag-dinner, mag-breakfast, ganyan. Thank you po sa mga taga-Melbourne and taga-Sydney, even mga taga-Perth, saka Gold Coast, may mga nagme-message sa atin. Natutuwa ako. Super talaga. Sa susunod, promise, 10 years naman tayo dito sa Australia na yung validity ng visa natin. Kaya, huwag kayong mag-alala. Babalik tayo dito. Ayan guys, mag-check-in na tayo. Pre-flight health acknowledgement. Continue. So, isa lang. Check back. Yep. Next. Yes, I understand. No, I'm not traveling with dangerous things. No, I'm not traveling. Wow! Ito na yung boarding pass and also the bag tag. Ayan guys, nagpa-attach ng heavy tag. Ito na. Continue. 26 kilos tayo. Meron pa tayong 4 kilos pa uwi na pwede nating ilagay. Bye-bye! Automatic sila here. Let's go guys sa departures area. Let's go na sa gate 42. Dahil alam nyo guys, gusto ko i-share sa inyo. Nagte-text si Jetstar. So nag-text si Jetstar, gate 42 is now open for boarding. It closes at 15:50. Hindi lumalabas dun sa mismo sa mismong screen. Nag-text lang. Kung gusto niyo ng water, meron din dito ang filtered drinking water. Bye-bye Melbourne! Okay guys, andito na ngayon tayo, touchdown sa Sydney Airport. Let's go. Nito pala dito sa Sydney, no? Parang ang mangyayari, yung departure tapos yung arrival iisa. Kasi diba sa atin sa Pilipinas, magkahiwalay na floor yon. So parang separate, nag-iintay na yung mga magda-depart, tayo mga nag-a-arrive nasa ibang lugar or ibang pathway. Pero dito guys, halo-halo. Tignan nyo, meron na naman dito ng JB Hi-Fi. Favorite shop na kita. If ever guys, kung di nyo pa napapanood, is panoorin nyo yung previous vlog ko. Yung last full vlog natin sa Melbourne. Grabe. Nakabili tayo ng AirPods Pro sa murang halaga kumpara sa Pilipinas. Let's go, baggage claim area. Let's go down. Here's the baggage claim area guys. Ang linis dito diba? Nakakatawa. Dito may bag drop counter, Jetstar, Virgin Australia. Dito yung flight natin. Baggage claim 5
Melbourne JQ 522. Yan, ala pa. Hindi ko pa nakikita ang ating maleta. Guys, alam nyo, pinag-iisipan ko kung magaganito tayo, Airport Link na train station. Kasi, going na yun sa Central Station. Doon kasi tayo, sa Central Station tayo mismo. Like, literally, dyan mismo tayo. So, tulad dun sa Melbourne, going to CBD nila, at dito naman sa Sydney, going sa CBD dito, mayroon akong sinave po na ways kung paano magpunta doon, okay? So, mayroon dito iba't ibang options. So, itong option 1, ito yung pinaka-fastest and reliable. Medyo pricey nga lang ito ng onte, which is, ang gagawin dito is international or domestic airport, diretso na sa Central Station, tapos 8-minute walk lang yung pupunta sa hotel natin, tapos ang time ng 13 to 17 minutes lang, though ang cost nun is $18 to $21. Single yon, like a one-way ticket yon. And for me, yun, for convenience, yun yung parang feeling kong okay na gawin natin. Kasi gabi na rin. Alam nyo, nagulat ako gabi na talaga. So, 6:02 na. And kanina pa tayo lakad ng lakad at naglibot pa nga tayo sa Melbourne bago tayo magpunta dito. Tapos yung pangalawa naman na option is yung bus plus train na trick or hack, okay? Ito po yung usually ginagawa to ng mga lokal. Pwede nyong gawin to, pero parang ako hindi ko na siya gagawin ngayon kasi napapagod na ako. And gabi na rin kasi talaga. So, ang bus plus train hack, cheaper siya para ma-avoid guys yung yung surcharge na tinatawag dito. So, meron kasi airport surcharge dito sa Sydney. So, yung price ilalagay ko dito sa screen, okay? Para makita nyo. So, ito naman, from here sa airport, isasakay kayo ng route 400 or 420 na bus. So, from there, is pupunta kayo sa Mascot Station, which is yun yung station before dito. Okay? So, yun yung station nearby here sa Sydney Airport. Then, from Mascot Station, sasakay kayo dun ng train going to Sydney na Central Station. Then, maglalakad. So, yun naman, mura siya guys. Aabot siya ng $7 to $10. So, parang doble kapag kay airport link. Pero, lesser naman ang mga gagawin nyo. So, mamimili kayo kung gusto nyo cheapest, pero meron pa mga transfer. Or kung gusto nyo naman ng fastest, pero medyo pricey, doble doon sa cheapest yung presyo. Tapos meron pang isang option, which is taxi or rideshare. Then kayo na bahala mag-check niyan, depende sa hotel nyo. Pero, nung sinerch ko at nung in-estimate ko, ang price po is around 36 to 60, depende sa oras, okay? Australian dollars. So, might as well tayo ngayon, ang try na lang natin is yung fastest and reliable, which is airport rail link. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 15 minutes to city, nawala. Let's get our maleta na! Yep! Ito siya yung domestic airport station. So, nasa domestic tayo. So, Mascot, yun yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, Central Station. After yung Green Square, dun na. Dito po ang ating dito ang ating station sa Central Station. Ayan guys, ito yung mga travel time. Pagka Central Station, 10 minutes lang pala, mas maikli. Pag Museum Station, 12 minutes. Pag St. James Station, 14. Tapos Circular Quay, 18 minutes. Sundan lang natin yung mismong sign, train station entrance at baggage claim. Here's the train area. Ayan, bababa here. Hawakan natin mabuti. Para di bumagsak. To be honest, nung una talaga, ang pinaplano ko talaga yung cheapest way. Yung cheapest way talaga yung gagawin ko. Kaya lang, guys, gabi na din. Sabi ko, okay, ano na lang. Yung mabilis na lang tayo. Kasi parang ang presyo naman na yan lang din yung bawat isang meal dito sa Australia. I-ano na natin, i-attack na yan. Tapos, look guys, ito ang maganda dito. Catching the train, tap at the gate to pay your fare. So, pwede pong gamitin ang American Express, Mastercard, and Visa card. So tayo, pwede natin gamitin yung credit card natin or GCash card. Okay guys, central ako ng Central. Mas malapit pala nga pala sa ating hotel is Museum Station tayo. Pwede kayo mag-lift dito ha, sa mga viewers at audience po natin na medyo nahihirapan sa maleta nila at ayaw sa escalator. Pwede dito. Going down. Yep, going down. I need to go down, 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 down. Lumalakas na naman ang amats ko. Dito guys, tignan nyo, kapag sa airport kayo bibili, new Opal card, may minimum top up of 35. So, hindi na muna tayo dito bibili. Ang gagawin natin, later na lang, pumunta na muna tayo sa ating hotel. And, ang ipambabayad kasi natin itong ating GCash card. Yay!
Napambayad natin si GCash card. I'm so happy. Tapos, dito sa platform 1 sasakay ha. Ang key stops dito, Mascot. Yan yung sinasabi ko sa inyo nung una. Tapos, Green Square, Central Museum. Dito tayo bababa sa museum. Let's go! Dito na ngayon tayo sa platform. Ito yung itsura here. Tapos yan na. Ay, naririnig ko to. City Circle. Naririnig ko yun sa TikTok. Tignan nyo guys yung mga trains dito. Meron silang second floor. So it's giving a Switzerland vibe. Naalala nyo yun? Ganyan yung sinakyan sa Switzerland. Na nag-roam around tayo sa Zurich. Nagpunta tayo ng Interlaken. Nagpunta tayo ng iba't ibang place doon. Here comes the train going to City Circle. Yan. Doon tayo sa sa walang second floor. Ayoko sa second floor. Kasi meron tayong maleta. Laki. Pasok tayo. Yan, wala naman ganong tao pero okay lang. Para hindi na tayo bumabudget kasi may baba at may akyatan. Bumuhat pa tayo pag gano'n. Then, para sure na hindi tayo maligaw, if ever guys, pagka ganito kayo, lalo ng solo traveler kayo, baka mamaya lumagpas, ilagay niya sa Google Maps niyo, diba? Para may sign. We're here na guys sa Central Station. Ayun yung itsura niya. Though hindi pa tayo dyan bababa. Yes! Okay. So, ito yung Central. Dito tayo sa museum. Bababa. Ang lawak din ng ng Sydney Rail Network, no? Uy, Bondi Junction! For the Bondi Beach. I'm so excited. Circular key. Yan. Gusto ko lang i-testing yung pagbukas. Ganun. Ay, hindi. Ay, bumukas pala pati sa kabilang pinto. Hindi ko alam na ganun. Museum Station. Grabe, ang ganda. Ang ganda dito, Wait, maghanap muna tayo ng lift. Where is the lift? Welcome to Museum Station! Ang ganda! Dito sa far left yung lift. Yan, dito siya. Bayad na tayo. Tap na natin GCash card. Ayan, top success! Ipunta tayo sa street. Paano isara? Alam, sarahan, Ito na ang tunay na hamon ng buhay. Talagang palabas na tayo. Officially, we're here! Ayan! Guys, welcome to Sydney! Diretsahin lang natin 400 meters yung layo ng ating hotel from the museum station. Finally, we found it! Ayan na, Hotel and Suites Verio. Alam nyo ngayon pa lang, gusto ko sabihin sa inyo na pinili ko tong hotel na to kasi malapit siya sa Central Station and yung museum station na mas malapit naman pala after ko siyang i-book. Then, maganda siya. Tapos ito yung so far na cheapest na nakita ko na private room with private bathroom. So, yun ang ating condition, diba? Kumbaga sa filtering yun ang aking tinignan. So, bumubukas ba to? Hindi to automatic. Di ganun. Check-in time. Ayan guys, yung itsura. Ganda, no? Lobby pa lang yan. Ito naman yung itsura ng front desk. O, diba? It's giving. Iba yung vibe. Diba guys? Ang swerte natin, Filipino yung front desk here. Pwede ka ba kayo isama? Okay lang. Hi! Ayan, so Sir Aaron. Okay guys, elevator, lift, let's go! Ito yung itsura ng hallway here. Yan. Okay guys, ang ganda ng room natin, like literally. Tignan nyo naman, ayan, super quick. Now, before we start everything and bago tayo kumain ng dinner natin, isige quick room tour ko na kayo. Let's go! Ayan, bungad na bungad. Makikita nyo dito, of course, yung full-length mirror. Then, sa side na to yung pinto, di keycard siya. And meron ditong remote ng aircon. Gagamitin natin yan. Pwedeng heater, pwedeng yung mismo air condition na pampalamig. Tapos sa side na to is yung toilet. Ang ganda. Ang liwanag. Then, naka-enclose yung shower area. Yan. Plus, dito po, ito yung pinaka-toilet bowl. And walang bidet. Ganun naman talaga dito sa Australia. And even sa New Zealand, ganyan. Ayan, Ang aesthetic, no? Tapos mayroon ditong extra lagayan ng things, if ever. Tapos may sink dyan. Tapos ito, mayroon na silang pinaprovide na hand and body lotion, then hand and body wash. Tapos ito yung pinakasalamin. Maganda siya guys. In general talaga maganda. Though, ito lang, yung parang, yung parang may tuklap-tuklap sa salamin. Pero maganda siya, promise. Tapos mayroon dyan ganyan. And also, this one, ito naman yung itsura ng loob. Diba? Super simple lang pero guys, elegante yung itsura. So, naka-elevate siya.
Ang tangkad naman itong bed na to. So, diba, maging comfortable tayo dyan. And, ito yung refrigerator. Wait, ayaw mabuksan. Dito pala. Ayun yung refrigerator. Tapos, this one, meron dyang pang coffee capsule. Ayan, pinaprovide nila. Ito. Tapos yan, open cabinet. May hanger yan dyan. Safety deposit box sa ilalim. Tapos dito, ayan, may sabitan. May TV din. Check natin yung remote kung smart TV. Oh my God, yes, smart TV. May YouTube, Netflix, Prime. So, pwede tayo dyan mag-play ng vlog natin. Wow! Self-love. So, dito, meron ditong table. If we wanna eat or work, may dalawang towel. Sa side na to naman ay bedside table. May saksakan dyan. Meron din dito. Ayan. Buksan natin yan. Pwedeng iganon din. Ayan. Pwede din iganon. Iganyan. Tapos pinaka-aircon. Malamig yan. Daikin eh. Tapos tignan natin yung labas. Okay. So, ito yung itsura ng labas. Siguraduhin natin nakalock. Ayan. Nakalock siya. Wow. Ganda. Diba? At least, alam nyo na. Ito itsura. Quick room tour lang. Sulit siya guys agad for me. Maganda din yung location niya. And share ko sa inyo mamaya kung magkano ko siya nakuha. Daw kumain na muna tayo kasi nagugutom na ako. At dinner time na nga, diba? Para makapag-rest na rin tayo. Okay guys, so nakita nyo na yung room. And now, ikutin na muna natin quickly yung labas. At check natin kung ano yung mga pwedeng kainan, ganyan. Though ni-research ko, malapit kasi ito sa Chinatown area. And puro Thai food po yung nandun. And papakita ko sa inyo later sa maps. Natakot ako maglakad sa ganito. Like yung tipong nasa ilalim ng mga ganito. Tapos ala pang katao-tao. Tingnan nyo guys bibilangin natin yung Thai restaurant na nakapaligid dito. Ito yung first one, Yod or Yod. Vegan inspired by Thai flavors. So, mukhang yummy. Next, ito. Though ano siya, parang grocery. Ito pa yung isa, Thai na naman. Thai store. Ito pa yung isa yo. Though medyo mura siya tingnan nyo, $7.50. Yung boat noodles, mas mura dito kumpara sa kumpara sa Melbourne. Ito pa yung isa Uy, chili basil with rice, our favorite. 19.90 with drinks. Chamberlain pala. Chamberlain Hotel. Ayan pa Thai market. Ito Asian grocery. Thai again. Tapos tayo again. Nakakatuwa, nasa Bangkok pala tayo. Wala tayo sa Sydney. Ito, this one. Korean. Medyo kakaiba naman siya. At least, ito check natin. Grabe, parang para lang tayo nasa Icon Siam. May mga meal na ganito. Mango sticker rice. Ito yung food nila here. So, special all day, $18.90. May itlog, ganyan. Itlog, tapos pork. Tapos this one, $19.90. Actually, parang this one ay pinaka-decent, no? Na parang okay din siya. Noodles ba tayo? Parang gusto ko to. Something na may sabaw. Flake rice noodles in dark herbal soup with egg, crispy pork liver. Ayan. Slushy Thai milk tea, $10. Coconut, $9.90. Drinks pala to. Ayoko ng cocktails. Ayoko ng alak. Okay, sige, mag-ano na lang tayo muna. Mag-rice na lang muna tayo ngayon. Mag-ganito na lang tayo. Crispy pork served with rice, soup, and gravy sauce. Tapos itong spring roll kasi $9.90 lang siya guys. Doon tayo sa mura. Ito guys, si lumpia. Shanghai! Gusto ko ng Shanghai! Joke. Hindi siya Shanghai. Vegetable siya. Sige, tikman natin. Merong sweet sauce. Ayun, nasa loob para medyo lasa nun sa Jollibee. Okay lang siya sa akin. Doon parang ano siya sa akin, 8 out of 10. Masarap. Sakto lang. Hindi ganong maalat. Pagka sinusaw mo sa sauce, mas nalalasahan yung sauce. Agam, $9.90. Guys, ito na yung food natin. Parang ang yummy niya. May soup na kasama, sausawan, egg. Then yung pinaka-pork. And may rice. Ang sarap. Tignan. Hindi ko pa natitikman. Ayan guys, tignan nyo. So, tikman na muna natin ang hindi natin tinitikman yung iba. Pinaka-meat lang. May ganun lutong. Sarap. Thank you so much. Ito may sauce. Bakit siya? Guys, oh my god, itong in-order ko, for its price and for its lasa, I can give this 9.5 out of 10. Hindi siya perfect na perfect, pero ang sarap. Sarap. Medyo may tamis yung sauce, tapos lasang pork lang talaga na normal to. Ito namang sabaw, medyo maalat. Sarap. Perfect. Nakakabusog. Okay. No regrets.
We're done eating and also ang ating pong binayaran ay $40. Dito sa Chamberlain na to, gusto ko dyan magpunta. It's a pub. Diba? To be honest guys, madami nagsasabi sa atin na magpunta tayo sa mga pubs. And doon tayo mag-try ng mga food na hinahanap natin. And alam nyo, gusto ko talaga mag-try ngayon sa pubs. Pero before kasi, hindi talaga ako nagpa-pubs. Kasi alam nyo naman, pag solo travel tayo, never ako pumapasok sa mga pubs. Pero kapag kunyari, meron tayong kasama, ganyan, go! Like, kahit gana pa man tayo gabihin dyan sa ganyan. Pero personally kasi, hindi talaga part ng itinerary ng mga pubs. Kaya may time na hinahanap ko is yung sa restaurant ako naghahanap talaga. Hindi yung in pubs form. Pero since here sa Australia, wala tayong choice. So, sa mga pubs tayo kakain para ma-try natin yun. Before we end this vlog is gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyari para meron kayong idea again. So, doon sa Melbourne Airport is syempre nag-check-in tayo, ganyan, and automatic yung mismong check-in counter doon. Kayo magtitimbang, kayo maglalagay ng sticker, super dali lang, super okay, and talagang strictly yung time, hindi kayo pwede mag-check-in na napakaaga tulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, parang minsan 4 hours before nagbubukas na yung check-in counter, di ba? Pero dito, hindi po. So, din sa boarding gate naman, okay lang. Medyo maluwang lang yung Melbourne domestic airport na parang boarding gate area. Yung parang maglalakad-lakad ka pa, medyo mahaba yung lalakarin. Tapos pagdating dito sa Sydney, super dali lang din. Kukunin nyo lang yung baggage nyo. Then, magte-train. Madaming ways. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, i-backward nyo na lang, i-rewind nyo na lang yung mga nangyari. Pero tayo, ang pinili natin, yung pinaka-fastest at convenient, which is sumakay na tayo dun sa domestic airport station at bumaba na tayo dito sa museum station, diba? So, super dali lang niya at super okay. So, ilalagay ko dito yung price na bumaho sa GCash card ko for that. Kasi GCash card muna yung ginamit ko, hindi pa ako bumibili ng Opal. Sa mga susunod na vlogs, makikita nyo ay bibili tayo. At sa mga nagre-request po yun, huwag kayong mag-alala. Madami po tayong pupuntahan dito sa Sydney. Hindi lang talaga kaya yung mismong time kasi super liit. Hinati ko yung Melbourne sa Sydney. Babalik tayo, don't worry, okay? And sa mga nagsasabi na pumunta tayo sa pubs, don't worry, pupunta din tayo sa pubs. Dito sa Sydney leg natin gagawin yan kasi super tight talaga ng Melbourne leg natin. Nakita nyo naman kung ano yung mga pinuntahan natin. Malalayo lahat, diba? Like literally. So yun guys, abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa Australia, specifically dito sa Sydney part, okay? Again, this is Ivan Nigasan po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung hindi pa kayo nakafollow sa akin sa Instagram account ko, mas real time ako doon nagpo-post. Social media handle ilalagay dito sa screen, okay? Again, Ivan Nigasan po. So, yun lang. Thanks!